Magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, talagang sunod-sunod na ang karma ni Digong. Kasi ang United Nations Security Council ay nagsasalita ng kanilang spokesperson at kinundina at tutulungan nila ang ICC na matapos itong kaso ni Digong diyan sa The Hague sa ICC courtroom. Kaya napaka problemado ni Digong nito at ng mga kampo ni Digong. Kasi United Nations, alam na pala nila ng United Nations ang nangyayari at dokumentado pala ang lahat ng ginagawang EJK or judicial killing sa Pilipinas. Noon pa man, 2015 hanggang 2022 ay dokumentado daw ito. Kaya walang kawala, game over na ba? Game over na ba mga kababayan? Well, hindi pa natin masabi pero sa tingin ko 99.9% it is game over. Narito ang ating kapatid sa pagbablog, ang ating idol sa iyong araw. Grabe, hindi lang ang gobyerno ng Pilipinas ang kalaban ni FPRRD dahil nagsalita na ang United Nations at pinagkaisang bansa nagsama-sama laban kay FPRRD. Ang tanong ay, game over na ba talaga sa dating Pangulo? Lagot na. Halika, atin itong pag-usapan. Okay, maraming salamat nga pala sa courtesy video sa iyong araw. Ngayon, atin muna sagutin yung tanong ni ka-vlogger. Game over na nga ba? Nako, sa tingin ko, matagal ng game over yan. Ngayon nga lang, talagang officially game over kasi nariyan na sa ICC sa courtroom si Digong. At ano bang nakikita natin dito? Bakit nagagalit ang UN? Pati kasi UN pinagmura ni Digong noong 2018 nang siya ay isakdal ng ICC. Pati ang ICC pinagmumura niya. Kaya itong babae, si Mac Mallard yata yun, spokesperson ng UN ngayon, ay galit sa kanya. Noon pa galit na ang mga taga-UN, taga-ICC dahil pinagmumura sila at hindi sila pinapasok sa ating bansa. Dahil napaka-wise ni Digong napakatuso, wise na tuso. Kasi sa panahon ni Pinoy, tayo'y membro ng ICC. Ngayon pag upo ni Digong, ang ginawa niya, tinanggal niya kaagad ang ICC dahil may balak pala siyang gumawa ng war on drugs na papatayin niya lahat ng drug addict, lahat ng financier ng drugs, lahat ng drug lord, papatayin daw niya hanggang wala nang matira. Bakit nandyan pa yung anak niya? Diba? So ito, patuloy tayo sa ating balita galing sa iyong araw. Kaibigan, it's essential that the next steps with respect to Mr. Duterte are undertaken in full accordance with the law, including applicable international human rights obligations of the Philippines. And we do stress the importance of protecting victims and witnesses and preventing reprisals and retributions of any kind as this important process moves forward. The families of those affected have shown great courage in pursuing justice over many years, and it is crucial that they are protected as this process moves forward. Ayun. Gising Pilipinas, kung akala mong tapos na ang laban, nagkakamali ka. Ang tinakbuhan noon, ngayon ay hahabulin na. Pero paano kung hindi lang isa, kundi ang buong mundo ang tumindig para sa hustisya? Hawak na ngayon, pero sino ang sumunod na target? Isang bombang balita ang yumanig sa Pilipinas. Balikan natin yung tanong sino ang susunod na target? Ito dito. Sino ang sumunod na target? Ay walang iba kung yung nasa cover natin si Bato. Makintabang ulo laging nagsishave, wala namang buhok. Si Bato talaga ay pangalawa yan sa listahan ng ICC at ng Interpol. Kaya nga nagtago si Bato, hindi nagpapakita. Akala kasi ni Bato na aarestuhin din siya. Pero naka-schedule yan Ibang araw, ibang buwan ang pag-aresto kay Bato at hindi isasabay kay Digong. Yan ang sabi ni Trillanes. Si Trillanes ang talagang nag-ano niyan Napakagaling ni Trillanes. Akala ko ay baliw yan na aso. Yun pala ay magandang pala yan. Mabuting tao pala yan si Trillanes. Siya yung kasama ni, tinatawag ko yan sila ng mga The Dragon Slayer. Yang si General Torre, Trillanes,
Kuno na isang baliw na aso yang si Trillanes kasi sabi ni Digong na sinungaling daw si Trillanes at kumakahol na parang asong ulol. Yun pala ay totoo pala yung kinakahol ni Trillanes. Kaya tinatawag ko itong si Trillanes at si General Torre na mga Dragon Slayer. Si Torre, ilan na ba ang na-slay niyan? Di ba? Si Torre ang dumali kay kay Kibuloy, pati na rin kay Digong. Kaya kudos kay General Torre at Trillanes. At sa yung mga witness, sila Matubato at Las Cañas, matatapang na mga tao. Balik tayo kaya sa iyong araw. Ang sumunod na target, isang bombang balita ang yumanig sa Pilipinas. Patay ka ba to? Alam natin na ang dating makapangyarihang presidente ng ating bansa na si Rodrigo Duterte ay inaresto matapos lumapag mula sa Hong Kong. Hindi ito basta-bastang haka-haka dahil nakita naman natin at sinubaybayan natin kung ano ang nangyari sa dating Pangulo. Ayon sa United Nations Human Rights Chief Spokesperson Ravina Shamdasani, matagal nang dokumentado ang severe human rights impacts ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung noon una ay puro babala lang, ngayon ay iba na. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ang buong puwersa ng pandaigdigang batas ang bumangga kay Duterte. Hindi lang ang Pilipinas, kundi ang halos bumubuo ng United Nations. Kabilang na dito ang mga malalakas na bansa katulad ng Amerika, sa Europa, Canada at napakarami pang bansa. Hindi na ito teorya, ito na ay isang realidad. Matagal lang tinatanong, may kinatatakutan ba ang dating Pangulong Duterte? Meron. Ito ang sanhi ng kung bakit pilit nilang pinababa si PBBM. Pinabagsak nila kasi nagiging Vice President na si Sara Duterte. Ngayon sa nakita nila, Vice Presidente na, kapag ma-impeach si PBBM, kapag matanggal, ay automatic na VP Sara ang magiging presidente. Kaya ang ginawa nila ng kanilang playbook ay gagawa sila ng mga istorya katulad ng pulburon video, ng bangag video, at kung ano-ano pang issue, mga hair follicle, at sa ngayon yung 25 budget na issue na walang katotohanan. Yan ang kanilang playbook para si Inday Sara ang uupo, at kung si Sara na ang uupo pagka-presidente ay ang kaso ni Digong sa ICC. Alam kasi ni Digong na matindi talaga ang kanyang kaso at hatulan talaga siya ng International Court at Global Court at ng UN. Kaya ang pilit nilang babagsakin si PBBM, yan talaga ang playbook nila. Saan ko ba yan narinig? Sa aking puting diwindi na kaibigan. Diba? Kung si Maharlika Buljakira ay merong puting ahas, mas reliable yung aking source. Kasi diwindi, yung sa kanya ahas lang. Yung diwindi ko na puti ay nakapagsalita yun eh. Ang ahas ay di ba wala. Hissing lang, gumaganon lang, di ba? Ngayon yung playbook nila ay hindi nasunod ang script, hindi natupad, hindi natanggal si PBBM. Kaya ang kinakatakutan talaga ni Digong, ito talaga tong ICC. Dahil 2018 pa ay hinatulan na siya ng ICC ng verdict. Meron akong video niyan. Kasi hindi mapasok ang Pilipinas noon. Ang ICC ay gumawa na lang ng kanilang verdict sa kanilang courtroom kahit wala si Digong. Defendants Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity. At meron ng warrant of arrest yang si Digong 2018 pa. Kaya nga lang hindi makapag-serve ang Interpol at ang ICC dahil sa hindi pinapapasok ni Digong. Grabe tong taong to. Sabi nga ni Trillanes, huwag kayong maawa dyan. Dahil yan ay monster. Monster yan. Grabe. Yan ay Godzilla. Okay, balik tayo kay sa iyong araw. Noong 2018, bigla siyang umatras mula sa Rome Statute, ang tratado na bumuo sa International Criminal Court o ICC. Pero ang mas matindi, bago pa man tuluyang kumalas ang Pilipinas, isinama na siya sa investigasyon. November 2011 pa lang, nakapagtala na ng mga kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. At ngayon, wala nang atrasan. Pero hindi lang basta si Duterte ang inaresto. Ang tanong ng marami, sino ang susunod? Si Bato. Isang pahiwatig ng hustisya o simula ng mas matinding laban?
Hindi na maitago ng dating United Nations Special Rapporteur na si Agnes Calamard ang kanyang tuwa. Matagal na niyang binabatiko si Duterte pero hindi siya basta nagdiwang para sa sarili. Ang sabi niya, hopeful sign daw ito para sa mga biktima. Isang malaking tagumpay daw, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international law mismo. Pero may isang bagay na hindi pa natatapos. The ICC investigation covers only some of the crimes committed over the past decade. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, hindi lang si Duterte ang posibleng makasuhan. May mga pangalan pang lumulutang, may mga lider at opisyal na hindi pa natatawag sa korte. At kumakalat na ang listahan. Kung si Duterte nga ay naipit na, paano pa ang iba? Ayon sa ulat, Philippine authorities dapat ay magbigay ng buong kooperasyon sa ICC kung magkakaroon ng karagdagang arrest warrants laban sa iba pang dati at kasalukuyang opisyal. Wala nang lusot. Pero para sa mga kumakalaban sa mga Duterte, ito ay isang pagdiriwang. Naku ba to? Huwag ka nang manood ba to ng YouTube, huwag ka nang manood ng Facebook. Kasi ang papuntahan talaga ng mga vlog ngayon ay papunta sa iyo kasi nandun na yung amo mo. So ikaw talaga yung kasunod kasi right hand ka. At well, hindi lang daw diyan matatapos kay Digong lahat. Umpisa pa lang daw yan. Sabi dito sa ating balita. At sunod-sunod na daw naaarestuhin ang mga kasama sa planong ito. Well, itong ICC, mga kababayan, ay talagang galit ito sa human rights. Kung politiko lang ang ating politika lang pag-usapan natin, kung ang awayan ay politika, hindi sila nakikialam dyan. Pero kapag tulad ng ganyang maraming pinapatay, maraming namamatay, na hindi lang isa, itong parang genocide, yung marami talaga. Katulad ni kahit yung sa Israel, kinasuhan nga ng ICC, merong warrant of arrest si Netanyahu, ganon din si Putin. Kasi crime against humanity, maraming namatay. Lalo na dito kay mas marami ang pinatay ni Digong kasi 30,000 plus. Doon ang namatay sa Israel, ilang lan ba, di ba? Nasa 3,000 yata. Sa Hamas, ganun din. Hindi umabot ng 30,000 pero dito kay Digong, grabe talaga. Manumano ang paggawa ni Digong Manumano yung pagpatay sa mga tao. Hindi katulad sa Israel na gumagamit sila ng missiles, mga bomba. Sa Russia, ganun din. Kaya mas matindi itong kay Digong. Kasi iniisa-isa manumano Pinapasok yung mga bahay, manumano talaga. Sinira ang mga pintuan at kung may lalaki sa loob ng bahay, pinagbabaril. Yan dahil sa utos ni Digong at utos din, execution na utos nitong si Bato de la Rosa. Kaya yung kaso ni Digong, ang magnitude niyan, ang bigat niyan, ay kasing bigat din ang magnitude na kaso ni Bato. Kasi siya yung nasa execution. Siya yung nag-execute. Yung mga tauhan ni Bato ay may kaso din yon. At susunod na yun. Kaya ang mga nasangkot dito sa EJK ay wag na kayong manood ng Facebook at ng YouTube. Mabuti pa magtanim-tanim na lang muna ng kamuti, kamuting kahoy sa bundok at magtago-tago. Magpahaba na ng balbas at magpaitim ng kulay para hindi na makilala. Alright, tapusin natin tong video. Wala nang lusot. Pero para sa mga kumakalaban sa mga Duterte, ito ay isang pagdiriwang. Ang tanong ay, game over na ba talaga? Kung ang tanong ay kung tapos na ang laban, ang sagot, hindi pa. Pero kung ang tanong ay kung may paraan pa ang dating Pangulong Duterte para makatakas, malamang wala na. Wala na. Habang may mga umaalma at Grabe. nagsasabing political persecution lang ito, mas marami ang nagsasabing ito ang matagal nang hinihintay ng mga pamilyang naulila ng giyera kontra droga. At kung totoo ngang patuloy ang kaso, maaaring hindi lang si Duterte ang makakaharap sa ICC. Pero paano kung may mas malaki pang revelasyon na darating? Okay, meron nga. Alam yan ni Trillanes. Si Trillanes kasi ang naglilista dyan ng kung sinong arestuhin. Kaya eto, kudos kay Trillanes. Job well done para dito sa pagkasolve ng kaso na ito na genocide. Napakalaking magnitude ng
masakir ng killing. Mas marami pang namatay sa giyera sa Israel at Russia, di ba? Namatay sa atin 30,000, hindi gumamit ng Bombay. Mano-mano lang, pinagbabaril. Grabe. Okay lang kung giyera, di ba? Katulad sa Ukraine na mayroong mamatay kasi giyera. Diyan, may mga collateral pa nga. Damage daw, collateral damage sa mga bata. Merong 7 years old, 3 years old pala na natamaan ng bala. Kasi habang niyayakap ng magulang yung anak, pinagbabaril yung magulang, nandun pa yung anak na kayakap eh. Kaya grabe talaga. Hindi yan mapatawad ng Diyos kasi ang Diyos ang gumawa ng tao eh. Tapos yung inusinting mga bata, tinamaan pa ng bala. Lalo na doon sa trigger man. Ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad sa Diyos at sa pamilya na pinasilang nyo. Napakalaking kasalanan ng nagawa nyo. Naniwala kasi kayo sa kalbo eh. Yung nyo, chief of police nyo na kalbo na si Bato, ang laman ng utak niyan pala ay pulbura. Ayan, trigger happy pala yan. Kaya ang ibang kapulisan ay nahawaan nagiging trigger happy din. Kaya ito ng retribution. Ito na yung tamang panahon na at least ay madala sa hustisya ang may kasalanan, di ba? At ito, nagdiwang na nga yung ating mga biktima. Nagdidiwang sila pero nalungkot sila konti dahil hindi sa Pilipinas dininig ang kanilang kaso, kundi sa International Court. Paano naman marinig ang kanilang kaso noon? 6 na taon hinawakan ni Digong ang Pilipinas eh. Ang korte ay hawak ni Digong hanggang sa ngayon. Kaya walang makikinig sa mga namatayan. Diba? At tanging United Nations at International Court lamang, tinatawag na Global Court, ang makikinig sa mga biktima. Kaya ito na, umaksyon na ang Global Court, the ICC, at ito na, dapat tanggapin na lang ng pamilya ni Digong na may kasalanan talaga sila. Crimes against humanity. Ano ang susunod na hakbang ng gobyerno ng Pilipinas? Susuporta ba sila sa ICC o may pagtatakpang iba? Isang bagay lang sigurado kaibigan, hindi ito isang simpleng kaso lang, isa itong global na hamon sa hustisya. At ako'y magpaalam ng mga kababayan, paki-subscribe, paki-share sa ating videos. Kung kayo'y bago pa lamang, maraming salamat. God bless us all.